Ano ba ginagawang preparation sa Christmas? Basahin na natin. Yung Isaias muna. Isaias 9 verse 6. Ano sabi dyan? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen? Okay. So, ano niyo yung dalawang bubuyog na yan, ha? Lipad ng lipad yan eh. Huwag niyong papaluin. Okay lang sa kanila yung maglibot-libot. Karapatan nila yan. So, ito po, dual na po tayo. Makikita po kayo, no? Kung sino nakikinig, makikita na po namin. Kung sino yung, ako nagtuturo, ito yung akin. Tapos ito po yung sa inyo. Makikita po kayo sa ano natin, no? Sa FB, tama ba? Sa Facebook, saka YouTube. Okay, sa FB ito, sa FB makita kayo, naka-live tayo. Makikita po kayo. Tapos ito sa YouTube. Okay po ba yun? Kaya kung sino hindi nagwo-worship kanina, kitang-kita sa camera. Amen? Naku, palakad-lakad pa naman ako. Nag-worship, palakad-lakad. No? Tapos nakipagkwentuhan yung iba. Go-worship. Pumunta tayo sa church para mag-worship. Amen? Kalimutan muna natin yung pagkatapos na, doon kayo magkwentuhan, mag-cellphone. Kaya dual cam na po tayo sa courtesy ng ating media ministry. Yan. Siya po yung nakaisip niya, napakabuti ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay, preparation for Christmas. Sabi diyan, ang prinsipe ng kapayapaan. Ulitin natin, isinilang, no? Isinilang, sabi ito, ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ang tinutukoy po si Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus dumaan sa lupa. Amen? Sino yung Jesus Christ niyan? Sino yung lalaking isinilang? Ang sabi diyan, lalaki para sa atin. Ibig sabihin, para sa atin yan. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Diyan pa lang, sinabi na ni Prophet Isaias, si Jesus Christ, isinilang siya ay makapangyarihang Diyos. Huwag kayong maliligaw. Huwag kayong malilito sa napakaraming mga nagpapahayag na si Jesus ay hindi Diyos. Diyos si Jesus. Sabi doon, isinilang lang siya dito. Nagkatawang tao, subalit siya ay Diyos. Hindi kayo makakarating ng langit pag hindi nyo kinilala ang Diyos si Jesus. Kay Prophet Isaias pa lang, pag balik-baliktarin mo ang Biblia ng lahat ng mga relihiyon, mga sekta, iisa lang po. Pag pinag-anuan niyo po yan, ang sinasabi doon, ayaw nilang basahin yung patungkol kay Jesus na siya ay Diyos. Inililigaw nila ang tao. Si Jesus po ay Diyos. Itatakpo natin sa isip natin yan. Hindi tayo pwedeng pumunta ng langit kapag hindi mo kinilalang Diyos ang bugtong na anak. Amen? Malinaw po ito. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ayan, papaliwanag ko yan. No? Si Jesus, hindi siya yung Ama. Siya'y bigay ng Ama. Amen? Siya'y ako, ang sabi niya doon sa kanyang salita, ako at ang Ama ay iisa. Iisa sila sa pagka-Diyos. Okay po? Next. Prinsipe ng kapayapaan. No? Prinsipe ng kapayapaan. Siya ay Prince of Peace, kaya tinawag na Prince of Peace. Next. Okay, tapos na. Basahin din naman natin ang
Matthew 3:3. Madali lang ang sermon natin. 3 bagay lang to. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Si Propeta Isaias nagsabi, merong isang propetang darating, paraphrase, na magpapahayag ng ganito. Ito ang sumisigaw sa ilang. Ibig sabihin, si Juan yun, after 400 years. Si Isaias, mula sa 400 years, no? Nung pagdating ni Jesus Christ, dumating si Juan Bautista, si John the Baptist, na nagsasabi, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Anong sigaw ni John the Baptist? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Prepare the way of the Lord, make straight, sabi dito, make straight path for Him, ang daraanan ng Panginoon. Meron pa ba dyan? Tuloy-tuloy natin. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So, malinaw na malinaw ito. Sabi doon, repent and turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. Dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon, sabi ni John the Baptist. Noon pa lang sinasabi na ni John the Baptist, dahil napakaraming mga tao na nasasakupan na tayo ngayon. Yung sinabi ni John the Baptist, ang gusto ng Lord, lahat ng tao ay magsisi at maligtas. And what is your preparation for Christmas? Number 1, prepare your heart for Christmas. Kailangan bago dumapit o pagdating ng Pasko, bago sumapit ng Pasko, i-prepare mo na yung puso mo. Diba? Hindi yung lagi kang kanta ng kanta. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. Ang Pasko, hindi lamang po pag-ibig sa girlfriend. Masarap namin yan eh. Pag-ibig sa boyfriend. Naranasan niyo na ba nung Pasko na meron kayong meron kayong kasintahan? Ang sarap, di ba? Sa mga mag-asawa. Pag Pasko, nagkikita yan sa simbahan. Simbang gabi. Simbang gabi ka ba? Wala pang cellphone nun. Sulat pa lang. Pakibigay mo nga ito kay Neneng. Di ba? Si Neneng, babasahin, makita daw kayo sa simbahan. Shhh, kami nga mga hindi ka dinana. Magkikita yan na magsisimbang gabi po kami ni Maria. Ay, salamat naman anak. Neneng na namulat ka na. Sige, hala, simba. Mamaya po madaling araw, gisingin nyo kami alas 4. Sabay tanan. Marami pong nakapagtanan ng simbang gabi. Bunga ka rin ba ng simbang gabi? Sa mga matatanda, bunga pa kayo ng simbang gabi? Hallelujah. Prepare your heart for Christmas. In Matthew 15 verse 19, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. So, kaya nga dapat natin i-prepare ang puso natin sa Pasko. Bakit? Ang sabi ng Matthew 15 verse 19, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapi, pagnanakaw,
pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Sa puso. Sabi ng Bible, lahat ng evil thoughts sa puso nanggagaling. Kaya itong Pasko, dapat, sabi ni Juan, repent and be saved. Sa Pasko, umusal po tayo ng panalangin. Kahit hindi Pasko, bago sumahat Pasko, lahat ng naisip mong kasalanan mo, pagmumura, pagsisinungaling, paninirang puri, yan, marami yan. Kristiyano na, mapanirang puri pa rin. Di ba? Tan. Di ba? Ayan yung mga Marites dance. Yung walang ginawa, kundi siraan ng puri. Alam niyo ba yung paninirang puri? You are like a murderer. Sabi doon, mamamatay tao ka kapag siniraan mo ang kapatid mo. Kapag pinagwika mo ng hindi magandang kapatid mo, na hindi mo naman totoo. Yung lipat ka ng lipat ng kwento. Kwento ka ng kwento, puro paninirang puri. Sabi ng Biblia, you are like a murderer. At saan ang galing yan? Sa puso ng tao. Amen? Lahat ng bubukas sa bibig natin, ang gagaling yan sa puso. Kaya sabi ni Juan, repent, prepare the way of the Lord, make straight paths for Him. No? Turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. Above all else, sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Sabi doon, bantayan ninyo ang inyong mga puso. Alam nyo, sige, basahin natin. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat, pakibasa po, pagkat buhay mo yan. Ang puso ay buhay. Kaya pag inatake ka, patay. Nandiyan ang buhay sa puso. Amen? Sa ating spiritual na buhay, ingatan mo yan. Kasi yan, nandyan yung ikaliligtas mo. Sino ang laman ng puso mo o ano ang mga laman ng puso mo ngayon? Amen? Kaya nga, sabi noon, unahin natin ang Panginoon sa puso natin. So, hindi ang ibang mga bagay, kundi una ang Diyos sa ating mga puso. Sapagkat, bantayan natin ito dahil nandito, sabi nga, nandito yung mga evil thoughts. Once nasasabi mo na, counted sa heaven. Doon ka babatayin ng Lord. Ano, Kristiyano ka? Hindi ka Kristiyano noon. Kasi kung Kristiyano ka, kapatid, si Jesus Christ ba nanira ng tao? Hindi. Si Jesus Christ ba, kumbaga, nahit sa mga nahihate sa Kanya? Hindi. Di ba? Sabi pa nga niya sa cross, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Ang dami mga tao, hindi alam ang ginagawa. Amen? Basta lang mga pagsalita, alam nila, nasa puso nila ang Diyos, pero ang totoo, kung talagang laging sinasabi naman sa bawat Kristiyano, hindi lang naman sa inyo, kung nasa puso mo ang Diyos, hindi mo kakalimutan na sumamba. Amen? Tatablahin mo lahat ng bagay. Basta nang maramdaman mo na makipagtagpo ka sa Diyos. Amen po ba? Hindi ako nag-ano. Karapatan nyo yan Kung may gagawin kayo, may ano kayo, okay lang, walang problema. Pero, hindi ako nag-ano sa inyo, nagde-demand. Ang sinasabi ko ay isang katuruan na kung saan una dapat sa puso natin ang Diyos. Amen? Kung naging Kristiyano ka na, huwag makakalimutan ito. Dahil ito ang buhay natin. Ang sabi doon,
pagkat iyan ang siyang bukal mong tinataglay. Sa puso mo, bumukal ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Anyway, you have rights sa buhay na ito. Sabi ko nga, kanya-kanya tayong account sa Lord. Karapatan niyo yan. Hindi ko kayo sisitahin dyan, pero ituturo ko pa rin yan. Para nang sa ganun, wala akong pananagutan sa taas. Ang sabi dyan. Next, bakit heart ang tinutukoy ng Lord dito na i-prepare natin? Because how can we guard our heart? No? Ang sabi sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dito pa lang. Kaya i-prepare natin ang puso natin sa Panginoon. Dito pa lang. Maramdaman mo na may Diyos na umiibig sa iyo. Kaya sa puso mo, ibigin mo ng buong puso mo ang Panginoon. At kapag naibig mo ng buong puso mo ang Panginoon, no, ibigin mo rin siya ng buong kaluluwa mo. Tatlong bahagi ng pagkatao ng isang tao. Hindi yung sa bibig mo lang iniibig ang Panginoon. Basta nasa puso ko, Panginoon. Hindi ganun eh. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Body, soul, and spirit. The heart is from the body. No? The soul is your being. Your self-consciousness ang nagpapatakbo dito sa iyong bahagi ng katawan na gusto mong umawak, gusto mong kumanta. That is your soul. Yung gusto mong gawin. Yung body, sunod-sunuran yan. Amen? Yan ang, dito mo pinapalaman ang lahat ng gusto mo. Kaya with all your soul, love the Lord your God. And with all your mind. And this is your spirit. Kung ano iisipin, dapat makontrol ka. Kung minsan, nakokontrol ng body ang mind. Kasi pag tumibok na yung puso, yun na yung pusong tibok. Diba? Katulad ng kanta. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kahit ayaw ng isip mo, pag tumibok ang puso mo, dire-diretso ka na. Kaya ang sabi ni Pablo, may dalawang bahaging nagtatalo sa aking isipan, sa aking buhay. No, sa aking pagkatao. Yung bagay na gusto kong, yung mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang nagagawa ko, yung bagay na ayaw kong gawin. Dahil dalawa nagtatalo, dapat magkaugnay ang spirit at ang body. At lalo tigit, matabunan mo yung soul ng spirit mo. Kontrolin mo ng isip yung puso mo na gusto mong gawin ito. Dahil mapapahamak ka lang, pero kung minsan, dire-diretso tayo. Amen? Hindi tayo nag-iisip. Sabi nga, hindi pinag-isipan. O yan, napunta ka sa mukhang hito. O, di ba? Ngayon, nagsisisi ka. Sinasabi na ng nanay mo, wag. Pero, dire-diretso pa rin tayo. Ilan na ba yung nagsipag-asawa na nagsisi sa buhay? Bilangin nyo. Diba? Ilan na yung mga babaeng nagsiiyak? Ilan na yung lalaking mga nagsingawa? Ang dami. Kasi puso ang pinairan. Bakit puso? Kasi alam niyo, sabi ng Proverbs Jeremiah, ano sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kapulukan. The heart is deceitful. Mapandaya. Lagi tayong dinadaya ng puso natin. Amen po ba? Kasi ang puso natin, akala natin, siya na. Akala natin, yun na. Pero hindi pa pala. Dahil hindi natin pinag-isipan. Tumibok eh. Pag tumibok, talagang wala kang magagawa eh. Amen? Wala eh. Sino tumibok ang puso? Sino sa inyo ang tumibok na ang puso? Na wala ka na nagawa?
Wala na pong magawa, Pastor. Nandito na. Meron na po kaming bunga. Hindi na po maiano. Kahit tamad siya, mahal ko naman po siya. Wala na. Yayakapin mo lahat, kapatid. Amen? Yung akala mo napakaganda, make-up lang pala. Nagtanggal ng ano dito. Diba? Yung pagpunas dito, daming pekas. Tinanggal yung eyebrow. Pati yung pustiso. Nakasal na kayo. Nangawa ka na lang. Hilig kasi sa magaganda. Ngayon, magaganda peke. Na ang dami nakakapeke ng ganda. Noon, talagang puro ang ganda ng babae. Pero ngayon, hindi mo na alam kung sino ang babae. Sa totoo lang, hindi mo na alam kung sino ang babae. Dahil pati mga lalaki, magaganda na rin. Hallelujah. Kaya mapandaya ang puso. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, suriin mo ha. Christmas. Anyway, sana huwag kayong madaya. Lalo na sa pagdating pa ng panahon, marami pang mga darating na instant ganda. Yung lola nga, bumabanat na yung mukha eh. Oh, mga lola, aba, kikinis pa ng mukha. Ilang taong ka na? 85. Pero yung boses, ganun pa rin. Bakit ganyan po yung face nyo? Ojek yan. Banat na banat si lola. Ano, no? Pero kung magsalita, maghawakan, mahipde. Kaya yung mga binata, nadadali din ng mga lola eh. Balo na ako. Sa chatting, makita mo, daming filter ngayon. Lalo na yung AI. Magugulat ka eh. Lola namin, ang liligaw pang binata eh. Nakaka-chat. Yung lola naman, kilig na kilig. Ay, paano ko kaya sasabihin sa kanya na ako ito? Kaya isasalang niya yung apo niya. Naka-AI eh. Kaya nung nag-asawa yung apo niya, saka yung kasintahan sa Facebook, laway na laway siya. Sana ikaw, kung alam mo lang, ako iyon. Hallelujah. AI. Dami nagagawa. Number 2, preparation for Christmas, make room for Jesus. Si Jesus ang diwa ng Pasko. Si Jesus ang celebration natin, hindi ikaw. Amen? Kaya bigyan mo siya ng bahagi sa puso mo. Amen? So magpakatotoo ka kay Jesus. Yan lang mariregalo mo sa Panginoon. Ang sabi ng Lucas 2, verse 7, she gave birth to her son, wrapped him in cloths, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. Basahin na sa Tagalog. Sinilang siya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at iniga sa isang sapsapan sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuya. Alam niyo, naiyak ako rito. Si Jesus, ipinanganak, walang magpatuloy. Tinanggihan silang lahat. Because on time na yon ay araw na kung saan ay nagpapatala ang lahat. Kaya nahuli sila sa pag-uupa sa mga bahay-bahay. Dahil wala nang room, manganganak na si Mary, nandun siya sa ng mga hayop.
Ang isang Diyos ipinanganak sa kulungan ng mga hayop, sa isang sabsaban. Walang lugar para kay Jesus nung ipinanganak siya. Sana nung nakilala natin si Jesus, bigyan mo siya ng lugar sa puso mo. Amen? Sa puso mo lang, makita na meron siyang puwang sa puso mo. Hindi yung kung ano-ano yung mga nasa puwang sa puso mo. Bigyan mo siya ng puwang. Paghandaan mo ang Panginoon dito, hindi ko yung pagyaman mo, gusto ko yumaman kayo, pero sa pagyaman nyo, bigyan nyo ng puwang si Jesus. Kung minsan, hindi lang maibigay ni Jesus yung mga bagay na gusto natin, nawawala na siya ng puwang sa puso natin. Hindi na tayo naniniwala agad na ibibigay ng Diyos yun. Alam niyo ba, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, may kanya-kanya tayong oras at panahon para ibigay ng Diyos sa atin yung nararapat para sa atin. Pero kung nagmamadali ka, kapatid, may inip ka. Antayin mo. Basta habang nag-aantay tayo, bigyan mo ng puwang, Panginoon. Pasiglahin mo yung puso mo sa mga bagay habang nandito ka pa sa mundo. Pasiglahin mo ang puso mo na nandyan sa puso mo ang Panginoon. Make room for Jesus. Prioritize time for prayer, worship, family relationship. Bigyan mo ng puwang si Jesus sa pamamagitan ng panalangin, pagpupuri sa Kanya. No? Huwag kang maging aligaga. Ay, darating yung mga, mga tita mo, mga kapatid nyo, mga kuya mo, darating, nakapag-pray ka na ba? Sumapit ang Pasko, nakapag-pray ka ba? Yung ba yung inuna mo? Nagpasalamat ka ba sa Panginoon? Inantay mo ba yung alas 12 ng umaga? Ano, para kumain lang, no? Chibuela? Alam nyo, I'm so blessed. May mga nagagadaling mga pamilya, nagkikita tuwing araw ng Pasko sa bahay. Nagpe-pray ba? And I'm so blessed kapag mayroong nag-lead sa isang pamilya, bago tayo kumain, pasalamat tayo sa Panginoon. Awit tayo ng isang awit, sama-sama kayo. Meron bang naglakas loob na isang Kristiyano sa inyo, sa pamilya nyo na nagsabi na manalangin tayo o dadalawa kayo, magkapatid lang o mag-ina lang sa bahay, nanalangin ba kayo? Ay, kayo dalawa, manalangin kayo. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil meron kayong kinakain. Amen? Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sumapit ang Pasko, merong mga taong ginamit sa inyo. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil magkasama pa rin kayo mag-asawa sa Pasko. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil doon sa kapitbahay mo na naninira sa iyo, natuto ka sa buhay. Magpasalamat ka sa Lord. Pagpasalamat mo silang lahat sa Panginoon. Amen? In all things we do, pray for God and be thanks to God. Nag-worship ka ba sa Pasko, bago kumapit ang Pasko? No? Meron ka bang aginaldo sa family mo? Sa nanay mo, sa tatay mo? Ano sorpresa mo sa tatay mo? Tanungin mo nga yung mga, ano sorpresa mo sa nanay mo, sa tatay mo? At tagutan nanay at tatay, sama ng loob. Sumapit ang Pasko, sama-sama ng loob sa'yo. Diba? Ano ang regalo mo? Dapat sa family, may kanya-kanya kayong regalo. The spirit of Christmas. Relationship sa isa't isa. Kahit maliit lang, maalala mo magulang mo sa buong taon na nag-asikaso sila sa inyo. Nagpagal sila sa trabaho para sa inyo. Pinakain kayo ng pinakain. No? Ilang kabambigas ba nakain mo sa isang taon? Na hindi ikaw ang gumastos, kundi ang mga magulang mo. Dapat sa Pasko may regalo sila. Family relationship. Make room for Jesus. Yan. Matutuwa si Jesus niya. Love. Amen? Pagmamahalan. Binati mo na ba yung mga kagalit mo? Yung mga nakautang sa'yo? Batiin mo kahit Pasko. Tapos galit kayo, kinabukasan.
Tabla-tabla tayo. Ay, Mare! Ay, si Mare, pinati ako. Ang dami kong utang. Siguro nakalimutan niya yung utang. Hindi, bukas may utang ka pa rin, ha? Pero ngayon, wala muna. Kain ka muna. Pakainin niyo ng marami ang kumarin yung maraming utang sa inyo. No? Bukas pag kumain, huwag niyo nang pakainin. Kahit Pasko lang, magpatawad ka. Amen? Kahit Pasko lang. Regalo mo na kay Jesus. Prepare your heart. Last, share the gospel for Christmas preparation. Alam nyo, sa buong taong ito ba, tatanungin ko kayo, meron ba kayo isang tao na bahagian ninyo ng salita ng Diyos? Meron ba kayong isang tao na kung saan na-share nyo ng salita ng Diyos? Sa buong taon, ha? Bago sumapit ang Christmas. Kung wala, in this Christmas, kuha ka ng verse patungkol kay Jesus, ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa Kanya. Share the gospel for your preparation for Christmas. Spread love. John 15 verse 12. Anong sabi diyan? Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Utos ni Jesus yan. Pagmamahalan. Huwag ka na magtampo, kapatid. Sabi mo nga sa atin mo, kapatid. Huwag ka na magtampo. Pagmamahalan, hindi yung kung ano-ano sinasabi mo sa kapatid mo. Yung nakalipas, huwag mo nang alalahanin pa. Hindi yung kung ano-anong hinanakit mo sa magulang mo. Huwag mo yun. Dahil tinanggap mo na si Kristo, ang sabi ng Panginoon sa iyo, magmahalan kayo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kapag walang love sa isang family, disaster ang isang pamilya. Kapag walang love dito sa iglesia ito, kapag nawalan ka ng pag-ibig, na-hate ka doon sa isang kapatid mo, sa pastor, mawawala ka dito. Kasi wala ka ng love. Amen? Kailangan may love. Sabi mo nga sa atin mo, kapatid, sabi ni, para kay Kristo. Sabi mo, para kay Kristo, love mo ba ako? Sabi mo nga, yung malambing sa mag-asawa, love mo ba ako? Sabi nung, hindi lang dahil sa sinabi, amen? Tama. Paano pilitan pa? No? Sa magkakapatid, no? Love nyo ba yung isa't isa? Sa magkakaibigan, love nyo ba yung kaibigan nyo? Hallelujah. At sa mag-girlfriend, boyfriend, tanungin nyo ha, love mo ba ako ngayong Pasko? Tanungin nyo yung girlfriend nyo, sa boyfriend nyo. Love mo ba ako? Di ba? Yan yung isang tanong na gustong-gustong marinig, lalo higit ng mga babae. Love mo ba ako? Nung pinakasalan mo ko, ano ang gustuhan mo? Yung boses mo, talaga? Oo, gusto ko kasi mga pakakak na boses. Ang sweet-sweet mo naman. Share the gospel. The gospel is love. Amen? Share the love for others. Magmahalan tayo. Huwag yung mga hatred na yan. Alisin na ninyo yan. Spread kindness and good news for others. Spread natin yung kabutihan ng Diyos. Spread natin yung kabaitan. Maging mabait kayo sa marami. Amen? Kapag meron kang halaya, spread mo yan. Magbayad kayo. 99 lang halaya. Kung sino mag-order, nandito po. Walang patapon. Huwag na kayong mag-order sa iba. Sa mga kapatid nyo na, i-bless nyo ng mga kapatid nyo. Amen? Kung may magpapariban, may nang nagre-riban dito.
Upgraded na po yung mga gamit niyan. Ang gaganda na, galing pa sa abroad. Upgraded na, high-tech na. Magpapaayos ng makeup, nandito na eh. Papatahe, dito na. Di ba? Iyan, una yun, ay, mahal doon kay Jam. Yung, sige, pumunta ka doon sa palihan. Pamasahe ka. Di ba? Magkano gagas yung 5 pisong tubo ng kapatid mo ay may bigay. Mahal magpa-repair doon. Biro mo. 150, ganun lang. Ganun ka na sila ng tayo. 150, hindi po 150, mura lang dito. Lahat dito mura. Huwag niyo kami mumurahin, pero mura dito. Dahil ninyo. Specialist naman na nahin natin. Tumatahi na ito sa mga pangkasal. Do you imagine that? So, lahat, kumpleto. Kaya madalas sumakit ang likod eh. Minamagdamag ang tahian eh. So, nandito rin yung ating mga, meron din tayo mga milkihan dito. Ano naman promotion natin, baka naman, mamaya. Hindi ako nagbibiro. Meron po tayong naghahalaya dito, masarap. Gusto nyo, patikim ko sa inyo. Gusto nyo ilabas yung halayan nandyan. Patikim ko sa inyo lahat. Pag natikman nyo, malilimutan nyo. Malilimutan yung mga bayad. Kaya lagi yung nakantay. Nakaganon lagi yan. Ba't di pa umalis si Brother Caspi? Kape ka muna. Sige po. Marami pa akong pupuntahan. Ay, oo nga pala yung bayad ko. Opo, kaya po nandito, isang oras ako nandito eh. Natikman lang yung halayan, nalimutan na yung bayad. Akala niya bigay. Apo, ayan, may special tayong naghahalaya dito, napakasarap po. Hindi po ako mahilig sa mga ganyan eh. Pero nung natikman ko yung halayan ni Caspi, Caspi special halaya. Sa mga naka-YouTube dyan, sa mga dito, wala nang tapon, i-bless yung kapatid nyo. May isa ako dyan, promotion to. Hindi ako nag-ano. 99 lang po, isang order sa kanya. Special na po yun, napakasarap po. Talagang punong-puno ng keso. At saka, hindi ko alam po anong ginagawa mo dun eh, pero ang sarap eh. Brother, ako nasarapan. Hindi ako mahilig yan, pero nasarapan ako. Ilang ulit na kaming order, nakaka-600 mo na yata kami eh. Yung mga papiso-pisong bariya, bigay nyo na sa kanya, baka kumuha pa kayo sukli. 99. Paano niya lang yun? Para hindi uman ng tatlong digit. 99. May sukling piso, siyempre naman, maaawa ka sa kanya. Dineliver sa'yo, hindi pa bibigay piso. Biro mo. Mula dito, tapos wala ka pa pag-delivera. Tapos susunin pa yung sukling piso, 99. Isa lang in-order mo, wala nga. Biro. Spread kindness and good news to others. Tandaan nyo, narito tayo para ipahayag, ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ng Panginoon. Maligayang Pasko po sa atin pong lahat. Kindly prepare your heart, make room for Jesus, and prepare to share the gospel of love and, sabi doon, kindness to others. Let us all pray.